Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Trending Pinoy. Pahayag ito ni ex-Senator Trillanes tungkol kay BP Sara. Okay. Trillanes, sinabing namimiligro ang bayan hanggat Vice Presidente si BP Sara at kung mananalo siyang presidente sa 2028. Grabe. Oh, ito yung exact word niya. I am telling you, namimiligro ang ating bayan as long as she is the Vice President, and worst, kung maging presidente yan someday. Basahin natin ha. Naniniwala ang natalong kandidato sa pagkaalkalde ng Caloocan na si Antonio Trillanes Deport na namimiligro ang taong bayan hanggat nasa posisyon si Vice President Sara Duterte. Lalo pa itong lalala kung maging presidente sa 2028 si Duterte. Ito ang kanyang pahayag. Remember, with Pulong, gagawin niyang speaker yan. Si Baste, nakita nyo yung pagkasanggano na yung gagawin niyang cabinet secretary yon. At ang magiging Pilipet, tapos sasabihin natin kakamot tayo sa ulo, sana pala tumindig tayo. Ay, nakakatuwa itong bakit ganon na lamang ang galit nitong former senator na ito sa mga Duterte. Talagang true and true ang kanyang mga birada laban sa mga Duterte. Kung tutuusin mo, noong 2016, di ba nagkandidato siyang Vice President? Sabi ni Tatay Digong natin, lumapit itong Trillanes kay Tatay Digong at humiling ng pabor na gawin siyang running mate ni Mayor Digong. Anong ibig sabihin nun? Believe siya kay Mayor Duterte. Gusto niyang maging Vice President ni Duterte, di ba? Sabi ni Tatay Digong, hindi ko kilala yan, ayoko yan. Baka nga hindi kinausap mismo ni Tatay Digong sa pagkakaintindi ko pag-istorya ni Tatay Digong, hindi niya hinirap. Ayoko yan, hindi ko kilala yan. Ang pinili niya si Senator Alan Peter Cayetano as running mate. So, hindi siya nagkamali. Makikita natin ngayon, itong si Senator Alan Peter Cayetano is talagang maasahan mo sa lahat ng napakatalino, napaka-respectful, madaling unawain yung sinasabi niya. And loyal siya sa bayan. Of course, loyal siya sa Duterte. Itong si Trillanes, lumalabas, revenge. Bakit palagi niyang tinitira ang mga Duterte? Okay. Ngayon, Vice President. Ano ba ang powers ng Vice President? Na namimiligro ang taong bayan habang siya ang Vice Presidente. Ang naintindihan ko dyan is wala siyang magagawa as Vice President kasi spare tire lang ang presidente. Habang nagpapangsyon ang presidente, walang gagawin ang Vice President. Yan ang pagkakaintindi ko. Ito ngayon ang ibig sabihin ni ex-Senator Trillanes, yung namimiligro. Kasi kung may mangyari kay PBBM, kung ano mang mangyari, I don't know what will happen, at ma-incapacitate siya at hindi na niya magampanan yung kanyang tungkulin bilang presidente, ang uupo bilang presidente si BP Sara. Yan ang yan ang naintindihan ko, na namimiligro ang taong bayan, ang Pilipinas, habang Vice Presidente si BP Inday Sara. Takot na takot siya kay BP Inday Sara. At kung hopefully walang mangyari sa presidente, matapos niyang kanyang term,
mag-election ngayon sa 2028. Yan. Worst, kinakatakutan niya na manalo si ano. Kaya nagbitiw siya ng pahayag sa isang okasyon siguro. I don't know kung interview ba yun. Sabi niya, aalis na lang ako sa bansang Pilipinas kung hindi mananalo si Senator Risa Hontiveros as President sa 2028. Yan ang kanyang babala. Sige po, Mr. Senator, why not? May pipigil ba sa'yo? May luluha bang Pilipino kung aalis ka sa Pinas sa 2028? Wala naman siguro. Ano bang naiambag ni Senator Trillanes sa Pilipinas sa kanyang pagiging senador? In fairness, wala akong maalala na batas na naipasa niya. As in, wala. Maingay lang. Anong nagawa niya panahon ng Pinoy? Yung pinagalitan siya ni then Senate President Enrile na nag-backdoor channel sa China, nakipag-negotiate. What's your authority to do that one? Sabi ni Senate President Enrile. Yun, doon siya magaling. Anong backdoor channel o ano pang nagawa niya, as in wala. Kaya anong mawawala sa bayan, sa taong bayan kung aalis siya? Hindi nga siya nanalong mayor. Ibig sabihin, wala na siyang pag-asa sa politika. Although mayroon pa siyang ibang pahayag, iba-ibang pahayag niya. Ipagdarasal daw niya, baka kakandidato siyang presidente or vice-presidente sa 2028. Grabe. Ay, totoo kung totoo ito, mga post lang na nabasa ko. Baka daw mangyari. Bring it on. Sa sino ang katandem niya? Baka he is dreaming na maging katandem niya si pwede, no? Kasi ang sinasabi na competitive tandem is Hontiveros Tulfo. Palagay ko hindi papayag si Senator Tulfo na Vice President lang siya. Baka kakandidato yan presidente. So Tulfo kakandidato, Hontiveros kakandidato. Sino ang magiging running mate niya? Pwede itong si Trillanes, di ba? Yan, kahit ano pang mga kombinasyon nila. Ako, opinion ko lang ito, hindi nila matatalo si BP Inday Sara at Senator Bongo sa 2028. Sigurado, panalo tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim po tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live na karon sa mag-spray sa iyang kape nga si Pastor Pedro kay nang upat na kabulan. Sama na siya ang kape nga nagupat na kabulan o spray na lang. Sprayan siya. So 30 na ni sila kapamilya ang nananom og kape. Og nigabat og 16,900 ka seedling. Live ako. So kapasalamat ko sa kape nga akong tanom nga nag-abot na og upat ka bulan. So kapasalamat ko sa Ginoo
kay iya gid ning gipatubo gyud kay wa gid tay mahimo kun wala ang Ginoo. Usasab nga ako mapasalamatan ang nag-sponsor ini nga makatanom ako og kape. Daghan salamat. So, aron sab nga makatabang sab ni sa ako sa pagsuporta sa akong mga apo kay naaman ang akong mga apo sa akong panimalay usapod nga akong suportaan. So magamit kini og mangunod na ugma nga makatabang sa ako bisan pa sa pagsuporta sa akong mga apo nga ga-eskwela na college. Salamat gyud kaayo. Sige, salamat po.